Nagabalik na kami mga kababayan dito sa Legazpi. Napakaputik po yung ating sasakyan, kaya magpa-carwash muna tayo. Ayan o, andito tayo sa carwash. Grabe po oh. Grabing putik po oh. Andumi. Andumi ng ating sasakyan mga kababayan. Grabe putik po. Ayan o. Kaya pakarwas muna tayo po. Hintay tayo muna dito kasi loaded pa. Kasi baka dumikit masyado, mahirapan yung paglilinis. Kailangan yung maintenance ng sasakyan para maganda at matagal yung serbisyo sa atin, di ba? Maraming salamat doon sa ating mga nakasama, yung Kiwanis Club Mayon at Kiwanis Bitoon, sa paghatid mga kababayan ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyong si Katrina, yung mga binaha doon sa 3rd District ng Albay. Sa Uwas Albay po yung aming pinuntahan kanina. Yung mga gusto na tumulong po, yung may mga gininto ang puso, gusto ninyong ipadaan sa amin yung inyong mga cash donations po, feel free to message us sa messenger ko na lang po para maibigay ko sa inyo yung ating bank account. Kung gusto lang po ninyo, lahat ng donation will be fully accounted. Ipopost natin kung sino yung mga nagbigay ng donations at during the relief operations po, nakalista lahat po. Kasi usually yung pamimigay natin cash na mismo para madali lang po. Mas maganda yung cash kasi madali lang po at yung mga ibang pangangailangan ng mga evacuees po, mabibili po nila. At isa pa, yung dahilan namin para po yung economy makabalik po sa dati, mag-circulate po yung pera within the community para makatulong po sa activities sa paligid, economic activities, di ba? Yung mga tindahan sa paligid po, so mabubuhay din sila kasi may bibili sa kanila kasi may pera na pinamigay po tayo. O di ba maganda po? Kung lahat pagkain, baka nga mabulok yung iba, di ba? So yun ang rason mga kababayan kung bakit yung binigay naming donation po, worth ano siya, tigpa 500. Worth yung nandun kasi po 52 families yung pinuntahan namin. So tigpa 500 yung binigay ni Mrs. So 26,000 pesos po yung pinamigay namin. Yan mga pictures namin kuha. Di ba masaya? Maraming tao po pumunta rin din, siyempre yung mga sa barangay kasama ng kanilang pamilya, may mga bata rin. Yan si Mrs. at si Architect Chris. Yan yung pera, 26,000 po siya. Tapos yung Kiwanis, yung mga dala nila, bigas, itong galon, tapos tsinelas, tapos grocery. Yan po mga pictures, yung pamimigay ng aking asawa po. Yan. May video kami rito. Yan yung mga tao naghihintay, nakapila. Di ba? Sa barangay pavement po, multipurpose pavement. Tuwang-tuwa sila po. Tuwang-tuwa yung mga nanay. Yan yung mga taga-Kiwanis. Si Mrs. po. Yan po siya. Di ba? Ito si si yung kaibigan naming anak ng dating Assemblyman Pete Marciliana, si Lynn Marciliana Tapia. Member din siya po ng Kiwanis. Yung anak ko kasi si Riz, si Architect Chris po, member po, board member ng Kiwanis Club. Kaya yun naging partner namin sa distribution ng relief. Dito ako ngayon sa sa car wash. O ngayon, dinibidyo namin, pinipicture namin mga kababayan yung mga relief activities namin, relief operations, hindi para magyabang sa inyo.
kundi parte siya ng documentation. Lalo't yung mga donations galing sa ating mga kababayan, mga OFWs. So dapat alam nila yung pagastos. Hindi man natulad tayo mga kababayan yung pondo galing sa confidential funds na ayaw ipaalam sa tao. Pati yung report ng audit, mga kababayan, Commission on Audit, may diferensya at karamihan disallowed. Ayaw nating matulad gumawa ng ganong uri ng sistema ng pagastos. So hindi man ito galing sa taxes ng mga Pilipino, galing siya sa donations po. So it's a public fund, just the same. Kailangan yung transparency and accountability. Yan po ang rason. Yung iba, nakikita ko yung mga nambaba sa atin, karamihan yung mga DDS man lang po. Walang tigil sila sa pambabas. Wala na silang naitulong. Sige pa yung pamimirwisyo nila. Sa bagay, hindi na tayo nagtataka. Kasi ganun talaga po yung mga ugali niya. Kaya sabi ng mga nagre-react, mga Marcos supporters, at karamihan sa ating mga mamamayan, huwag mo anyang pansinin, Mr. Maravillas, kasi inggit lang sila sa mga ginagawa mo. Alam ko naman po na ganun, talagang masyado grabe yung pagkainggit nila. So palibasa po, ganun yung leader nila sa Dibaga. Like leaders, like followers. Pag masama yung ugali po ng leader, ganun din yung mga followers. Parang yung kasabihan mga kababayan na birds of the same feather flock together. Kaya makikita ninyo, masama yung ugali ng leader nila, masama din ang ugali ng mga members, ng mga followers. Palamura yung mga leaders nila, palamura din yung mga followers nila. May tupak yung leader nila, may tupak din yung mga followers nila. Kasi nga po, birds of the same feather. Magkakasundo, parang yung mga chismosa, ang mga marites po, sama-sama din yung mga marites. Tulad namin, kami mga negosyante kami, sama-sama din yung mga negosyante. Karamihan sa mga members ng Kiwanis po, mga negosyante at mga retirees po, mga professionals, nakita naman po ninyo, mga kilala dito sa amin sa lalawigan ng Albay. Sa kanila wala pong politika. And karamihan nga doon sa mga kakilala ko, ang sinuport nila mga kababayan, siyempre, Bicolana, si Leni Robredo. Pero bakit natin ngayon natutuwa sa ngayon sa mga ginagawa ni Leni Robredo? Ang dahilan po niya noon, kinikriticize natin kasi binabanatan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nakipagkasundo na, so walang rason na maging subject ng ating komentary. Naging subject ng ating komentary si Inday kasi wala nang tigil sa pag-iingay at pamimerwisyo imbis pong tumulong sa ating administrasyon. Parte siya ng ating gobyerno. 'Di ba? Dati ka-unity, hindi na pagbigyan yung mga kahilingan nila kasi abusado nga po. Abusado kasi yung pamilya niya. At mismong si Inday. Yan ang rason po niyan, mga kababayan. Kaya kahit sa gitna po ng sa gitna ng calamity, tingnan ninyo yung mga ginagawa nila. Kung ano-anong mga black propaganda, yung mga sinasabi. Pagkatapos, pinapost sa social media. Pag tayo mga kababayan, nag-react, sinagot natin, binasag natin yung mga kasinungalingan nila, galit na galit po. Ang gustong mangyari ng mga taong yan, sila lang yung magsalita ng kasinungalingan, manira ng manira. Pag kinontra natin, binasag natin ang kanilang mga paninira, binabaliktad nila. Tayo na yung mapanira. Sinisiraan daw, wala daw tayong tigil sa paninira sa mga Duterte. Lalo kay Inday. Sabi ko, hindi naman kailangan siraan pa si Inday at mga Duterte. Sila na yung gumawa ng kanilang sariling kasiraan dahil sa kanilang mga gawain. Masamang gawa, mga kababayan. Di ba? Sabi natin, self-destruction ang ginagawa po ng mga Duterte at ng mga minions nila, mga associates nila, mga kababayan. Lalo na po si Harry Roque, si Bato, at saka si Bongo. Yung ating Pangulo, sige lang pantrabaho. Ngayon nga lang po, kadarating lang ng ating Pangulo sa Naga City para mamigay ng tulong per request mga kababayan ng mga local official at pati na po ni dating Vice President Leni Robredo. Ito po yung padala sa atin ng mga pictures ng Presidential Communications Office. May dala po siyang relief. Ikinarga sa aeroplano. Yan po. Yan po. Truck po, mga kababayan. Dinidiskarga yung mga relief for Bicol Region, lalo sa Naga po. Galing sa C-130 plane para madali po.
Kasi sira-sira yung mga kalsada sa Quezon, may mga tulay po na nasira. Pati dito sa amin sa lalawigan ng Camarines Sur, may mga nasira pong kalsada at mga tulay. Pati mga rescue boats po, rubber boats, yan. Lahat ng mga kailangang gamit, family pack, tulong-tulong yung ating mga sundalo, PNP. Pati Bureau of Fire Protection, yan po sila. Ito yung ating Pangulong Bongbong, aerial inspection. O diba? Mga kababayan, talagang hands-on yung ating Pangulo. Yan, lumarga kaagad siya, mga kababayan. Sa aeroplano. Helicopter yata ito, helicopter. Presidential helicopter po. Presidential chopper po. Pero dito aeroplano yung ginamit ng ating Pangulo. Yung kahapon pala yon, after the conference, yung command conference niya. So dyan, Philippine Air Force yung ginamit ng ating Pangulo. Yan siya. O diba? Napakasipag mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong. Yan, sinalubong ni Gobernador Luigi Villapuerte. Kasama pala si Gibo, siyempre. DND Secretary. Yan mga officials po. Pumunta din doon si yung acting governor ng Albay, si acting governor Glenda Ongbongao. Yan po. Yan, sinalubong siya ng mga evacuees po, mga affected po ng grabing pagbaha. Ito preparation ng distribution po. Ito yung mga gamit. Yan po sila, mga taga DSWD. Yan, rubber boat po. Ito pang clearing. Pang-clearing po, pamputol ng kahoy, chainsaw po. Yan yung ating Pangulong Bongbong. Si Congressman Villapuerte. Si El Rey Villapuerte. Yan, tuwang-tuwa po ang mga ito si yung anak ni El Rey. Yan po yung ating Pangulo nakikipag-usap sa ating mga local officials ng province of Camarines Sur and Albay. Yan po. Diba? So makikita natin kung gaano ka maasikaso yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa panahon po ng calamity. At hindi niya pinapansin yung mga paninira sa kanya ng mga DDS, lalo po ni Inday. Hindi na dinidignify mga kababayan ang mga walang kakwenta-kwenta, siyempre walang kakwenta-kwentang bagay. Focus lang yung ating Pangulo sa pagtatrabaho, pag-asikaso sa ating mga kababayan. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye po. God bless.